Jimmy tells me you got some information for me. Some sort of tip. It's gonna save my life. Matter of fact, I do. Lay it on me. It's about the girl that you've been living with. Her name is Beth, my daughter, and she's leaving with me tonight. Why are we talking about bitches anyway? I thought this was a life and death situation. It is. For you. If you don't let me take her out of here now. Dinukot ng mga kriminal ang anak ng isang simpleng mekaniko, pero hindi nila alam na dati pala siyang isang elite assassin, at handa siyang burahin ang buong sindikato para mailigtas ang anak niya. Si Paul ay nagtatrabaho bilang mekaniko ng kotse. Isang araw, tinawagan niya ang anak niyang si Beth na nag-aaral sa ibang syudad. Sabi ni Beth ay ayos lang siya, pagod lang sa schoolwork at kulang sa pahinga. Nagbiroan pa silang mag-ama at tinanong siya ni Paul tungkol sa finals. Sabi ni Beth, maayos naman ang lahat pero napansin ni Paul na hindi maganda ang itsura niya kaya tinanong niya kung may problema. Biglang may boses ng lalaking nagsalita ng agresibo sa likod. What's the matter? Mabilis na tinapos ni Beth ang tawag, sinasabing kailangan na niyang mag-aral. Bago ibaba ang tawag, nag-usap pa sila tungkol sa pagkikita nila sa susunod na linggo. Kinabukasan, bumalik si Paul sa garahe para magtrabaho. Isang sulat ang naghihintay sa kanya, at nang buksan niya, galing ito sa universidad ni Beth. Sinubukan niya ulit tawagan ang anak, pero isang lalaking hindi niya kilala ang sumagot sa video call. Pagkatapos malaman ng lalaki na si Paul ang tatay ni Beth, bigla niya itong binaba. Nangamba si Paul at paulit-ulit na tinawagan ng anak, pero hindi ito sumasagot. Nag-iwan siya ng voice message pero walang sagot. Tumawag ulit siya at nag-iwan pa ng isa pang mensahe. Hindi sumuko si Paul at kinontak ang landlord ni Beth, na nagsabing ilang araw nang hindi nakikita si Beth. Dahil sa matinding takot para sa kaligtasan ng anak, bumiyahe si Paul papunta sa syudad kung saan nag-aaral si Beth. Pagdating niya, dali-dali siyang pumunta sa apartment nito at kumatok ng maraming beses pero walang sumasagot. Sa sobrang desperasyon ay pilit niyang binuksan ang pinto. Sa loob, halos walang laman ang apartment. Habang naghahalughog siya, may nakita siyang isang pahiwatig, isang larawan ni Beth at ng kanyang kaibigan sa harap ng isang bar. Hindi na siya nag-aksaya ng oras at dumiretso sa bar na nasa litrato. Pinakita niya ang larawan sa lalaking nasa labas, pero hindi nito kilala si Beth. Sa loob, tinanong niya ang bartender kung kilala niya ang nasa litrato. Ayaw magsalita ng bartender hanggat hindi siya umo-order. Binigyan niya ito ng pera at pinakiusapang tingnan lang ang litrato. Pagkatapos tumingin, sinabi nitong hindi niya nakita ang mga ito ngayong gabi at ibinalik ang larawan. Nalilito at hindi na alam kung saan pa hahanapin, umupo siya sa bar at uminom ng tubig. Bigla niyang nakita ang isang pamilyar na mukha, ang babaeng katabi ni Beth sa litrato. Agad niya itong nilapitan. Ang babae ay si Angela, kaibigan ni Beth. Nang tanungin ni Paul kung nasaan si Beth, hindi siya pinansin ni Angela. Pinakita niya ang larawan at ipinaliwanag na hindi sumasagot si Beth sa mga tawag niya. Bago pa makapagpaliwanag si Paul ng maayos, nagpa siya si Angela na umalis. Paalis na sana siya nang hawakan ni Paul ang braso niya. Agad na nag-react ang mga kaibigan nito, akala'y inaabuso siya ni Paul. Can you help me? Just 5 minutes. 5 minutes. Give me 5 minutes. I'm hungry. Nagutom si Angela kaya naupo sila para kumain at mag-usap. Ikinwento niya na hindi na sila close ni Beth. Mahilig lumabas si Angela at nagtatrabaho, pero si Beth ay matagal nang hindi pumapasok sa klase. Ang huling nabalitaan niya ay lumipat si Beth sa New Orleans para sundan ang boyfriend niyang si Eddie, na kilalang sangkot sa pagtutulak ng droga. Beth? She doesn't go to school anymore. She is doing shit that I'm not into. Nagulat si Paul sa narinig, pero nanatili siyang kalmado at inalok si Angela ng $500 kung tutulungan siyang hanapin si Eddie. Naakit si Angela sa alok at pumayag. Habang nasa biyahe, tinanong ni Angela si Paul kung bakit hindi niya inireport sa pulis ang pagkawala ni Beth. Ipinaliwanag ni Paul na wala rin daw silbi dahil kadalasan hindi kumikilos ang mga awtoridad hanggat hindi pa lumilipas ang 48 oras. Bukod pa roon, naniniwala siyang iisipin lang ng pulis na tumakas si Beth, gaya ng ginagawa ng maraming kabataan. Kalaunan nakarating sila sa New Orleans. Dinala ni Angela si Paul sa isang nightclub kung saan nila unang nakilala ni Beth si Eddie.
Bago pumasok, sinabi ni Paul na magtago muna siya ng sandali para hindi sila mapagtuunan ng pansin. Naguluhan si Angela at tinanong kung ano ang ibig niyang sabihin, pero sinabi lang ni Paul na magtiwala siya. Bumaba siya ng sasakyan at sinabing maghintay ito ng ilang minuto bago pumasok. Siya muna raw ang hahanap ng mauupuan. Sa loob ng club, mabilis na nawala ang focus ni Angela. Pumunta siya sa banyo, gumamit ng droga, at bumalik na halatang high na high. Sumayaw siya kasama ng crowd habang napansin ni Paul na may mali. Hindi niya alam ang gagawin, kaya nanatili siyang nakatayo sa gilid at pinagmamasdan siya. Lumapit si Angela at nag-flirt, inaaya siyang sumayaw. Hindi siya pinansin ni Paul at nanatiling nakatutok sa paghahanap ng anak niya. Inalok siya ni Angela na lumipat na lang sila ng lugar. Nang mapagtanto niyang ito na lang ang bukas na club, pumayag si Paul nang may pag-aalinlangan. Paglabas nila, napansin ni Angela ang ilang kaibigan ni Eddie na nakatambay. Lumapit si Paul at tinanong kung nasaan si Eddie, pero imbes na sumagot, pinagtulungan siyang bugbugin. You're a dead man. Quiz move. Galit na galit si Paul at hindi umatras, gumanti siya at pinatumba sila isa-isa. You're not going anywhere. Bago umalis, kinuha niya ang isa sa mga cellphone nila, umaasang magagamit niya iyon para matunton si Eddie. Pagbalik sa sasakyan, sinabi niyang mag-text si Angela kay Eddie gamit ang nakaw na telepono at ayain itong magkita. Nanginig si Angela matapos makita kung paano lumaban si Paul. Natakot siya para sa sarili niyang kaligtasan. Tinanong niya kung ano ba talaga ang nangyayari, pero tumanggi si Paul na sumagot. Nakiusap siyang iuwi na siya, pero sabi ni Paul na may tutuluyan muna sila. Dinala niya sila sa isang maliit na motel para makapagpahinga si Angela. Sa loob, nagsimulang magtanong si Angela, bakit ayaw niyang i-report ang pagkawala ni Beth, bakit ayaw niya na makitang magkasama sila, at paano niya napabagsak ng ganoon kadali ang mga lalaki. Nanatiling tahimik si Paul. Habang nakatulog si Angela, nanatili siyang gising. Nagkaroon siya ng flashback, ang pagsabog ng sasakyan ni Omar kasama ang pamilya nito sa loob. Sa alaala, sinubukan niyang pigilan ng mag-ina na sumakay sa kotse pero huli na. Sa kasalukuyan, nagising si Angela at nakita si Paul na nakatayo sa harap ng salamin nang walang suot pang itaas. Napansin niya ang matipuno at may tato nitong katawan at hindi niya maiwasang maakit dito. Habang tumitindi ang tensyon, sumagot si Eddie sa mensahe, pumayag na magkita sa isang bar mamayang gabi. Is that him? He's at some bar called Excite. Pagdating nila, pumasok si Paul sa bar at napansin siya ng isang lalaking nagngangalang Stuart. Nakilala siya ni Stuart at ng ilan pang mga tao mula sa nakaraan. Hinarap ni Paul si Eddie at hiningi kung nasaan ang anak niya. Ininsulto ni Eddie si Beth kaya nagalit si Paul. Habang muntik na siyang mawalan ng kontrol, sumingit si Stuart at sinabihan ang mga babae sa mesa na umalis. Umupo si Stuart at humingi ng paumanhin para sa asal ni Eddie na kanyang pamangkin. Nakiusap siya kay Paul na huwag patayin si Eddie at ipinaalala ang nangyari 20 taon na ang nakalipas. I hope you can find it in your heart to forgive my young friend here, you know. How kids are these days. Just spouting off, shooting off their mouth when they don't know shit. He's a good kid, basically. And I'd like to see him live a little longer. Ibinunyag ni Stuart na noon, pumatay si Paul ng 7 lalaki, isinisiwalat ang nakatagong pagkakakilanlan ni Paul bilang dating assassin na ang trabaho ay puksain ang mga taong kasapi ng mga kriminal na organisasyon. Every time we shoot, we'd miss like you were made out of air or something. Like a ghost. Tinanong ni Stuart kung bakit pinabayaan siyang mabuhay noon at hindi pinutok ni Paul ang baril. Nang malaman ni Eddie kung sino talaga si Paul, natakot siya ng husto. Sa pamimilit ng kanyang tiyuhin, umamin si Eddie na wala siyang alam kung nasaan si Beth. Well, maybe you let me live so that 20 years later we'd be sitting in a bar and I could tell my nephew to tell you whatever you want to know. Inamin ni Eddie na naging sila ni Beth, pero sabi niya gumagamit na ito ng heroin noon pa. Ayaw niyang masangkot sa ganun. Huli niya itong nakita na kasama ng isang drug dealer na si Tony, kilala bilang The Pharmacy. Hiningi ni Paul ang address at ibinigay ito ni Stuart. The pharmacy is a scumbag drug dealer named Tony Martinez. He works out of a warehouse on the east side. Pagkarinig nito, agad naghanda si Paul para umalis at sundan ang lead. Stuart, I ran out of ammo. Oh,
guy gives me the creeps, man. Sa labas ng bar, nadatnan ni Paul si Angela na naghihintay. Ipinilit nitong sumama upang tulungan hanapin si Beth dahil hindi niya maiwan ang kaibigan. Ayaw man ni Paul, pumayag siya, pero malinaw niyang sinabi na siya ang magmamaneho. Habang umaalis sila, dalawang lalaking nagmamanman sa malapit ang nagsimulang sumunod sa kanila. Mga tauhan pala sila ng isang gang na pinamumunuan ni Omar, isang makapangyarihang crime boss sa lugar. Sa parehong oras, kinumpronta ni Omar ang isang pasaway na gumagawa ng gulo sa kanyang teritoryo. Matapos isa-isahin ang mga kasalanan nito, inutusan niya ang kanang kamay niyang si Mark na barilin ito. Nagulat kay Omar ang dalawang lalaking sumusunod kay Paul at Angela, at sinabing natagpuan na nila si Paul. Nang marinig ito ni Omar, nag-alab ang galit niya. Meron siyang personal na galit kay Paul na 20 taon niyang kinikimkim. Sinubukan siyang pakalmahin ni Mark, sinasabing mas mabuting kalimutan na ang nakaraan, pero tumanggi si Omar. Sa halip, iniutos niyang hanapin si Paul at dalhin itong buhay. Habang nagmamaneho, bigla silang inambush ng dalawang tauhan ni Omar. You're okay. Naiwasan iyon ni Paul, binaliktad ang sitwasyon, at napabagsak ang mga umaatake. Nang tanungin niya ang isa sa mga sugatan, umamin ito na si Omar ang nagutos. Omar. Pagkatapos makuha ang kailangan niya, pinatay ni Paul ang dalawang lalaki at umalis. Sa ibang lugar, nagulat si Mark kay Omar na patay na ang isa sa pinadala nila at malubha ang isa. Sinabi rin niyang ang totoong dahilan ng pagdating ni Paul sa lungsod ay upang hanapin ang nawawala nitong anak. Mas lalo itong nagpadeterminado kay Omar na hulihin ang anak ni Paul. Nangamba si Mark sa ideya ng pakikipaglaban kay Paul, pero naniniwala si Omar na si Paul ang dahilan ng kamatayan ng asawa at anak niya noon. We have a chance to get him. Right now. Let's go get him. Samantala, habang naglalakbay sila, nagsimulang maging curious si Angela tungkol sa nakaraan ni Paul. Tinanong niya kung bakit ganoon na lang ang pagnanais ni Omar na makita siya. Nang mapagtanto ni Paul na hindi siya titigil sa kakatanong, nagpa siya na itong magsalita. Not a mechanic from Mississippi. Ipinaliwanag ni Paul na hindi siya isang ordinaryong tao, kundi dating miyembro ng isang street gang na kalaunan ay kinuha ng gobyerno para pumatay ng mga pinuno ng organisadong krimen. 20 taon na ang nakalipas, inatasan siya na patayin si Omar. Ang plano niya ay magtanim ng bomba sa kotse nito. Pero noong araw na iyon, ginamit ng asawa ni Omar ang kotse para ihatid ang kanilang anak sa paaralan. Sinubukan itong pigilan ni Paul, ngunit huli na. Sumabog ang bomba at napatay ang mag-ina sa harap mismo ni Omar. Mula noon, nabuhay si Paul na puno ng pagsisisi at pinili niyang maglaho at talikuran ang marahas na buhay upang magsimula muli. Sinabi niya kay Angela na ang paghahanap kay Beth na lang ang tanging layunin niya. Kailangan niyang mauna bago si Omar. Binalaan niya si Angela na susubukan silang patayin ng mga tauhan ni Omar. Hiniling niya ang tiwala nito at nangakong ililigtas niya ito. Matapos ayusin ang isang sasakyan, nagmaneho si Paul para puntahan ang matagal na niyang kaibigan na si Sam, na may-ari ng isang hotel. Pagdating ni Paul sa hotel ni Sam, ikinwento niya ang lahat ng nangyari. Kilala ni Sam kung sino si Omar at nagbigay siya ng bagong impormasyon tungkol kay Tony. Bago umalis, hiniling ni Paul kay Sam na bantayan si Angela at panatilihin itong ligtas. Kahit matagal nang tinalikuran ni Sam ang mapanganib na buhay ng pagiging asasin, pumayag siyang tulungan si Paul ng may pag-aalinlangan. Pagkaalis ni Paul, sinabi ni Sam kay Angela na minsan ay isang makapangyarihang tao si Paul, na kilala sa bansag na The Prince. Binalaan niya ito tungkol sa panganib ng pakikisalamuha kay Paul, at ipinaliwanag na isa itong napakadelikadong tao. Pinayuhan niya si Angela na lumayo kay Paul kung gusto niyang mabuhay pa. Samantala, bumisita si Paul sa isa pang lumang kontak na nagpapatakbo noon ng isang black market weapons shop. Pagdating niya, nalaman niyang patay na ang matanda at ang anak nitong si Frank na ang nagpapatakbo ng tindahan. Matapos ang kaunting pag-aalinlangan, pumayag si Frank na ibalik ang mga lumang armas na iniwan noon ni Paul sa kanyang ama. Pagkatapos nagpunta si Paul sa lugar ni Tony, kunwari ay may natanggap siyang impormasyon na may papatay kay Tony at narito siya para balaan si Tony. Kinumpiska ng mga gwardya ang mga armas niya bago siya papasukin.
Pagkatapos, hinarap ni Paul si Tony at inusisa kung nasaan ang anak niya. Jimmy tells me you got some information for me. Some sort of tip. It's gonna save my life. Matter of fact, I do. Lay it on me. It's about the girl that you've been living with. Her name is Beth, my daughter, and she's leaving with me tonight. Why are we talking about bitches anyway? I thought this was a life and death situation. It is. For you. If you don't let me take her out of here now. Dinala siya ni Tony sa isang silid kung saan nakahiga si Beth, walang malay dahil sa overdose. Ginamit pala siya bilang pain para mahuli si Paul at ibigay kay Omar. See, I got a call from my man, Omar. Yeah, that's right. He told me you show up. Bet he got something special planned for your baby girl. Ngunit lumaban si Paul, pinatay si Tony at ang mga tauhan niya, at tumakas kasama ang kanyang anak. Ilang sandali lang, dumating si Mark sa lugar ni Tony at nakita na patay na ang lahat at nakaalis na si Paul. Samantala, bumalik si Paul sa hotel ni Sam para gamutin ang kanyang mga sugat mula sa bakbakan. Ipinagbigay alam ni Mark kay Omar na nakatakas si Paul at nagtatago sa hotel ni Sam. Galit na galit, inutusan niya itong hulihin agad si Paul. Sa hotel, nagising si Beth na nasa tabi si Angela. Lumapit si Paul sa kanya at nangakong uuwi na sila. Puno ng pagsisisi, humingi ng tawad si Beth, ngunit tiniyak ni Paul na walang nagbago sa pagtingin nito sa kanya. Sinabi ni Paul kay Angela na umalis na habang naghahanda silang mag-ama na umuwi. Ngunit bago sila makaalis, pinalibutan ni Mark at ng mga tauhan niya ang hotel at pinaulanan ito ng bala. Nagkaroon ng marahas na sagupaan sa pagitan ng kampo ni Paul at ng mga tauhan ni Omar. Sa kaguluhan, nahuli si Beth at dinala. Ilang sandali matapos iyon, kaagad sumakay ng kotse si Paul at Angela at si Sam ang naiwan. Sa daan, huminto si Paul sa tindahan ni Frank para mag-restock ng armas, naghahanda para sa huling laban. Samantala, dinala si Beth sa harap ni Omar. Sinabi nito na minsan silang nagtrabaho ng ama niya at ninakaw ng ama niya ang lahat mula sa kanya. Habang nag-uusap sila, napansin ni Omar na isang adik si Beth. Where's home? Pontotoc. Ganap na armado, dumiretso si Paul sa base ni Omar. Walang pag-aalinlangang nilusob niya ang gusali mag-isa, determinado na tapusin na ang lahat. Isa-isang pinabagsak ni Paul ang mga tauhan ni Omar. He's here. We gotta go. Sa loob ng hideout, natagpuan ni Paul si Omar na hawak si Beth bilang hostage. Nakiusap si Paul na palayain niya ito, ipinaliwanag na wala siyang kinalaman sa nakaraan nila. Habang dahan-dahan siyang lumalapit, biglang sumalakay si Mark. Nagkaroon ng mabangis na labanan sa pagitan ni Paul at Mark. Kahit sugatan at pagod, nanaig pa rin si Paul at napatay si Mark. Sa wakas, nagharap sina Omar at Paul. Shoot now. Sa wakas, ligtas na ang lahat. Nilapitan siya ni Beth at inalalayan dahil malala ang kanyang sugat. Sa labas, naghihintay si Angela sakay ng kotse. Sumakay silang tatlo at sabay-sabay na umalis. At dito na nagtatapos ang pelikula.